Lumipas ang maraming taon. At heto, nagtatanghal pa rin ako sa isang napakaliwanag at kulay puting kwartong kinalalagyan ko. Palaging nakatawa ang mga nasa paligid ko. Nagmamasid at nanunood sa mga munting pagtatanghal ko. Paminsan-minsan ay dinadalaw at kinukumusta naman ako nila nanay at tatay. Sabi pa nila, ayon daw sa doktor, ay malapit na daw akong gumaling at makalabas mula dito sa aking hawla. Kaya naman, muling sumilay ang ngiti sa aking mga labi. Sa wakas, makapagtatanghal na muli ako sa harap ng maraming tao. Dumaan pa ang maraming buwan at ngayon nga ay ang huli at muli kong pagharap sa doktor. Ito na ang pinakahihintay ko dahil dito ko na susubukin ang aking talino kung paano kong paiikutin ang utak ng isang tituladong doktor. Lumapit na sa hawla ko ang dalawang gwardya. Binuksan nila ang malamig na rehas na taon ko na ring hinihimas. Sinalubong ko naman sila ng napakatamis ng ngiti at umasta na tila isang napakaamong tupa. Ayan, sige, free me na kasi. Bulong ko sa sarili. Tuwang-tuwa ang aking kaisipan dahil sakay na sakay ang dalawang gwardyang nasa aking harapan. Pinatayo nila ako. Pagkatapos ay pinagitnaan. Ilang saglit pa ay nagmando na ang isang gwardya. Sabay kaming tatlong naglakad patungo sa kwarto ng doktor. Habang naglalakad kami, ay umaalingaw-ngaw sa buong pasilyo ang bawat paghakbang ng aming mga paa, kasabay ng mga pag-iyak at pagtawa ng mga katulad kong nakahawla. Ilang minuto pa ay narating na namin ang kwarto ng doktor. Dok, nandito na po si Rocky. Bungad ng isang gwardya sa doktor. O, pasok ka na pre. Magpapakatino ka na ha. May pagmamalasakit na bilin ng isa pang gwardya. Halika Rocky, pumasok ka. Sabik, subalit marahan akong pumasok sa kwarto ng doktor. Nang makaupo ako, ay nag-umpisa na itong magtanong. Okay, so Rocky, sa ilang taon mong pamamalagi dito sa pasilidad ko, ano-ano ang mga natutunan mo? Tanong ng doktor habang nakatingin sa mga papel sa kanyang kamay. Marami po dok. Marami po akong natutunan. Talaga? Masayang tanong ng doktor. Opo dok. Natutunan ko po na masama po pala ang manakit. Napagtanto ko po na mali at masama po ang ginawa ko sa mga kamag-aral ko. Yan. Tama yan. Alam mo ba? Matagal ko nang napapansin na maayos ka na. Okay na ang pag-uugali mo. Pasensyoso ka na at may respeto ka na sa iyong sarili. Habang sinasabi iyon ng doktor, ay halos manginig pa ang kalamnan ko sa sobrang tuwa. Dahil alam ko na ang maaaring maging resulta ng pag-uusap naming ito. Okay, Rocky. Masaya akong sabihin sa'yo na maaari ka nang lumabas. Maaari ka nang humalo at makihalubilo sa mga normal na mamamayan. Nakangiting sabi, sabay abot ng kamay sa akin ng doktor habang binabati niya ako sa aking paggaling kuno. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pinto at nakita ko ang nanay at tatay ko. Mababakas mo ang kaligayahan sa kanilang mga muka
habang naluluha-luha pa na yumayakap sa akin. "Anak, malaya ka na anak ko," sabi ni nanay. "Ma'am, sir, maaari nyo na pong iuwi ang anak nyo. Ito po ang kanyang mga papeles." Gumayak na kami at saka umuwi. Masayang masaya sila sa aking paglaya sa mundo ng punong-puno ng pinaghalong iyak at tawa. Sa mundo ng walang katapusang pagtawa ng walang dahilan. Habang nasa biyahe pa uwi, ay kinumusta ako ng nanay at tatay ko. Ano daw ba ang gusto kong kainin pag uwi namin sa bahay? Ngumiti lang ako sa kanila. Pero ang totoong laman ng mga ngiti ko ay ang labis kong pananabik na muling makapagtanghal. Nais kong bigyan ng ngiti ang bawat labi ng mga taong sa karnabal ko'y magagawi. Nang makarating kami sa bahay, nanibago ako dahil bagong lugar na ito. Hindi ito yung bahay na kinagisnan ko. Lumipat na kami ng bahay, nak. Ayaw na naming maalala kung ano man ang nakaraan mo. Wika ni tatay. Tumango lang ako at pumasok na sa bago naming bahay. Pagpasok ko ay biglang nanindig ang mga balahibo ko sa batok. Nanlaki ang mga mata ko. Sa harapan ko ay nakita kong kuminang ang isang napakatalim na kutsilyo. Nasa may kusina ito. Napakakintab nito. Bagong-bago. At tila ba inaakit ako nito na damputin ko siya. Agad na kumunot ang kilay ko. Napailing ako nang biglang sumagi sa isip ko na mas maganda ang kombinasyon ng kutsilyo kung meron itong pulang likido na tumutulo dito. Napabitaw ako sa ideyang yon nang biglang magsalita si nanay. "Halika na anak, kumain na muna tayo." Pagkatapos naming kumain, ay sinamahan na ako ni tatay sa aking magiging bagong kwarto. Pagpasok namin dito, ay naisipan ko agad na magpahinga. Kaya sinabi ko kay tatay na matutulog na muna ako. Paglabas ni tatay ng kwarto, ay matalim akong tumingin sa may pinto. Sabay baling sa imahe sa harap ng salamin. Isang napakaganda at malaking ngiti ang aking nakita. Sa harap ko ay ang ngiti ng isang nananabik sa pagbabalik na isang payaso. Let's begin. Naupo ako sa kama. Pinagmasdan ko ang kamay ng orasan. Napakatagal namang mag-alas 12. Alas 6 pa lang ng gabi. Pero okay lang. Kailangang preparado ako sa muli kong pagbabalik. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto ko. Sinilip ko kung gising pa ba ang aking mga magulang. Nang makumpirma kong natutulog na ang mga ito, ay dahan-dahan akong bumaba sa hagdan. Tinungo ko ang kusina. Hinanap ang kaninang nangaakit na makinang na bagay. "Nasaan ka na?" "Nasaan ka na? Magpakita ka na." Nang makita ko ito, ay dahan-dahan at para bang nag-slow motion pa ang pagkuha ko dito. At nang mahawakan ko na nga ito, ay nagmistula akong bata na sabik na mahawakan ang kanyang paboritong laruan. Sinipat-sipat ko ito at sa taglay nitong kinang ay nanalamin pa ako dito. "Napakaganda mo talaga. Walang ibang tatalo sa'yo."
Tulad nung una ay dahan-dahan akong naglakad patungo sa kwarto ng nanay at tatay ko. Marahan kong binuksan ang pinto at maingat na humakbang papasok dito. Nang makalapit ako, ay pinagmasdan ko ang mahimbing nilang pagtulog. Napakahimbing. Ilang minuto rin akong nakatayo sa gilid ng kama nila. Pinagmamasdan ang ganda ng kanilang pagsasama. Maya-maya pa ay unti-unti ko nang iniangat ang kutsilyo. Hawak-hawak ito ng dalawa kong kamay at akmang itatarak na ito sa isa sa kanila. Nang biglang magising si nanay at gulat itong napasigaw sa kanyang nasaksihan. Dahil dito ay nagising din ang tatay ko. "Anak, anong gagawin mo? Ibaba mo yung kutsilyo!" Nanginginig na boses ng tatay ko. "Diyos ko, Rocky anak, ano bang iniisip mo?" Takot na wika ng nanay ko. Wala naman po, Nay, Tay. Gusto ko lang po ulit magtanghal. Huwag kayong maingay, ha? Shhh! Sabay baba at tago ng kutsilyo sa likuran ko. Tumalikod na ako sa kanila. Dahan-dahang naglakad palabas ng kwarto. Kasabay ng pagsara ng pinto ay ang pag-awit ko. Nandito na ako, magtago na kayo. Lumabas ako ng bahay at sa kalaliman ng gabi ay naglakad-lakad ako sa madilim na kalye. Ibang-iba na ang lugar na ito. Napakalaki ng ipinagbago. Marami ng bahay inuman at bahay parausan. Habang nakatingin ako sa mga ito, ay napatingin ako sa isang lalaki na may hila-hilang isang batang babae. Umiiyak yung batang babae. Base sa pangangatawan ng babae na ito, ay tila isa pa itong menor de edad. Kasabay nito ay ang paglabas ng isang matandang lalaki mula sa kanyang sasakyan na nasa harap ng bahay parausan. Dito ko na napagtanto at narinig na ang menor de edad na babae ay anak pala ng lalaking may hawak dito. Sinasaktan niya pa ito habang hinihilang papalapit sa sasakyan ng matandang lalaki. Parokyano pala ito at ibinubugaw ng lalaki ang sarili niyang anak. Hindi ito maganda. Ang mga bata ay dapat nagsasaya lang sa karnabal. Sabi ko sa isip ko habang hinihimas ang puluhan ng kutsilyo. Nang magkaayos ang bugaw at ang parokyano, ay pilit na hinatak ng matandang lalaki ang batang babae papasok sa bahay parausan. Dito na ako sumimple at dumiretso sa likurang bahagi ng gusali. Nang makapasok ako, ay doon ko nalaman na imbakan pala ito ng mga kumot at unan. Dahan-dahan akong nagtungo kung saan ko sila pwedeng masundan. Narinig ko ang pag-uusap ng parokyano at nung nasa front desk ng motel. Habang paakyat sila ay panay ang pagtangis at pagpupumiglas ng bata. Nang makapasok na sila sa kwarto ay doon na lalong nag-umiyak ang bata. Isa, dalawa, tatlo. Tada! Sinipa ko ang pinto ng kwarto. Bumukas ito. Pero dahil sa lakas ng musika ng gusali ay walang nakarinig o nakapansin sa ginawa ko. Sino ka? Oops, grabe ka. Hindi naman ako isinuka. Iniluwa lang ako ng pinto. Ba't ka pumasok dito? Naiwan niyo yatang bukas yung pinto. Sinenyasan ko siya na huwag siyang mag-ingay kasabay ng marahang pagsara ng pinto. Pagkagat ng lock ay humarap na ako sa kanya.
Nagulat pa ito. Magaling. Natakot ka ba? Nene, maupo ka muna dyan. Ipapamalas ko sa'yo ang galing ko sa pagtatanghal. Bungad ko sa kanila. Nang makaupo ito ay bumaling muli ako sa matandang lalaki na tila ba kanina pang hayok na matikman ang bata. Lumapit ako sa kanya. Hawak ang napakatalim na kutsilyo. Inilapit ko ito sa aking muka habang sinisilip ang parokyano. Nang akmang tatayo ang lalaki na tila may kukunin sa hinubad niyang pantalon, ay mabilis na akong lumapit sa kanya. Kinalabit ko siya mula sa likod ng hawak kong kutsilyo. Halos mangisay ang lalaki sa haba ng hiwang aking nagawa sa kanyang likod. Kinakausap pa kita eh. Tatalikod ka na agad. Huwag ka naman ganun. Bad yun. Napahiga muli ito sa kama. Pagkatapos ay umibabaw ako dito. Sabay hawak sa baba nito. Bakit ka naiiyak? Natatakot ka ba sa akin? Tanong ko sa lalaki. Halos hindi na ito makapagsalita sa sobrang panginginig ng kanyang bibig. Ang mga bata, dapat ay masaya. Nasa labas, nagtatakbuhan, naglalaro, di ba? Hindi ba? Sabi ko sa kanya habang unti-unting ipinapasok ang kutsilyo sa loob ng bibig nito. Nanginginig namang tumangutango ang lalaki. Yun naman pala eh. Bakit mo pinapaiyak ang isang ito? Bakit? Wrong move, tanda. Wrong move. Habang nakapasok ang kutsilyo sa bibig niya, ay pumipiglas pa at nanlalaban ang lalaki. Maya-maya ay humarap ako sa batang babae. Ano ne? Nagugustuhan mo ba ang palabas ko? Ang kaninang batang babaeng umiiyak, ngayon ay nakangiti na. Sige pa po. Gusto ko pa po. Gusto ko po yung mas masaya. Nakangiting sagot nito. Dahil dito ay napaisip ako. Sige. Gusto mong sumaya? Ikaw, tanda. Gusto mo rin bang sumaya? Kung ganon, lagyan natin ng ngiti ang iyong mga labi. 1, 2, 3. Pagkatapos kong magbilang, ay walang pag-aalinlangan kong hinila ang kutsilyo pakaliwa at pakanan hanggang sa mapunit ang bibig ng matandang lalaki. Inulit-ulit ko pa ito hanggang sa humiwalay na ang kanyang panga sa kanyang itaas na bibig at naiwan na sa leeg ang kanyang ibabang bibig. Nang matapos ko na ang aking obra, ay ipinakita ko sa batang babae ang kalahating ulo ng lalaki. At maluha-luha ako sa naging reaksyon ng batang babae. Tuwang-tuwa ito at pumapalakpak pa. Tila siyang-siya siya sa aking munting pagtatanghal. Matapos ang pagtatanghal ko sa bata, ay sabay na kami nitong lumabas sa bahay para usan. Hindi kami nahalata dahil alam ng bata ang kanyang gagawin. Yumakap pa ito sa akin nang papalabas na kami. Kaya naman ang nasabi na lang ng nasa front desk, "Balik po kayo, sir." Nang magpapaalam na ako sa bata, ay sinabi ko sa kanya na huwag na siyang umuwi at magpakalayo-layo siya mula sa kanyang salbahing tatay. Sumang-ayon naman ito, pero ang huling tanong ng bata ay ang talagang tumatak sa isip ko.
Mama, sino ka ba? Napaisip ako ng bahagya. Hindi ko pwedeng sabihin ang totoong pangalan ko. Kaya naman, payaso. Tawagin mo na lang akong ang masayahing payaso. Masiglang sagot ko sa bata. So paano? Alis na ako ha? At mag-iingat ka sa iyong panibagong buhay. Paalam. At dito na nagsimula ang kakaibang pagtatanghal ng payaso sa karnabal. Wala nang batang muli pang iiyak